Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Grace. 15 taong gulang ako nang mangyari sa akin ang ikukwento ko sa inyo. 28 taon na ang nakakalipas. Taong 1998. Pero kahit gaano man katagal ang lumipas na panahon, hindi ko pa rin alam kung sino talaga ang dapat kong sisihin. Mayroong 3 pangalan sa isip ko. 3 silang posibleng gumawa nito sa amin. At isa sa kanila, sobrang lapit sa amin. Kaya hanggang ngayon, mayroon akong kabang hindi maalis-alis tuwing may bumibisita sa aming bahay. Siguro habang pinapakinggan nyo ang kwento kong ito, may naaalala rin kayong sarili nyong karanasan. Isang taong biglang lumamig ang pakikitungo sa inyo nang walang dahilan. Isang kamag-anak na tila may itinatago sa likod ng kanilang ngiti. Kung mayroon kayong karanasan katulad nito, alam nyo na kung gaano kabigat ang pakiramdam na hindi mo alam kung sino ang dapat pagkatiwalaan. Taga Bulacan kami, at sa isang maliit na barangay lamang kami naninirahan noon. Yung tipong magkakakilala ang lahat. Alam ng bawat isa kung kanino kang anak, kung ano ang trabaho ng tatay at nanay mo, kung ilang beses kang umuwing bagsak sa eskwela, at kung ano-ano pang bagay. Ganoon kasikip ang buhay namin doon sa barangay na halos lahat ng bagay na nangyayari sa'yo ay alam ng lahat. Bata pa lamang ako ay nagtayo o nagsimula na ng tindahan ng mga magulang ko. Simpleng sari-sari store lang to. Maliit lamang siya kung iisipin. Mayroong 2 istante ng delata, ilang sako ng bigas, mga gulay katulad ng talong, repolyo, sitaw, o kung ano-ano pang mga gulay na madaling makita at madaling mabenta. At syempre mayroon din mga prutas kahit papaano. Si nanay ay nag-aalaga nitong tindahan dahil siya lang naman ang naiiwan sa bahay. Si tatay kasi, isang tricycle driver. Simple lang ang buhay namin noon. Hirap kami, oo, pero hindi kami nagugutom. Tuwing Pasko o kung may okasyon, sapat na sa amin ng isang manok para sa handaan. Tuwing pasukan, kailangan pa naming mangutang para sa mga bagong bag, gamit at sapatos. Ganoon kami noon na buhay. Hanggang sa nagbago ang lahat noong nasa 3rd year high school na ako. Biglang nanalo si tatay sa isang loto. Hindi naman ganoong kalaki ang halagang napanalunan niya. Pero sapat na ito para makapagpatayo kami ng bahay na simento. Sapat na rin ang halaga na ito para lumaki ang tindahan namin at maging mini grocery store siya sa aming lugar. At higit sa lahat, yung napanalunan ni tatay ay sapat na para may pambili kami ng gamot kapag may nagkakasakit sa amin at hindi na namin kailangan pang mangutang sa kapitbahay. Dahil sa mga nangyari, may ilang lupa din na nabili noon si tatay. Form of investment daw sabi niya. Kasi habang tumatagal, ay nagmamahal ang presyo ng lupa. Para sa amin malaking bagay yun. Pero sa ibang mga tao, hindi pala ganoon ang kaso. Sadya ata talagang may mga taong hindi nagiging masaya sa tagumpay ng iba. Naaalala ko pa noon. Papunta kami sa simbahan. Nakikita at naririnig ko talaga kung paano kami pinag-uusapan ng mga kapitbahay. Hindi yung tipo ng bulong-bulungan . Malakas talaga yung paraan nila ng pag-uusap na para bang gusto nilang iparinig sa amin yung mga sinasabi nila. Sobrang swerte nila no. Biruin mo, bigla na lang silang yumaman. Kaya nga May alam ba kayo kung paano sila kumita ng ganyan karami? Hayaan nyo na. Baka naman may ibang ginagawang mga bagay yan. Yung mga under the table. Kaya siguro nagkaroon ng maraming pera. Kasi alam nyo na,
Ilan lamang yan sa mga bagay na aming naririnig kapag nakikita namin ang aming mga kapitbahay na nag-uusap. Kapag naririnig namin to, ngumingiti na lang kami sa mga sinasabi nila. Ano naman ang magagawa namin? Unang-una, hindi naman namin kasalanan kung nanalo si tatay sa loto. At pangalawa, kasalanan ba namin kung sinuwerte kami? Pero may isang tao sa baryo namin na hindi kami pinagtatawanan. Nakatingin lang siya at iyon ang mas nakakatakot. Tawagin na lang po natin siya sa pangalang Manong Fred. Matanda na siya noon. Nakatira mag-isa malapit sa tulay na mayroong tuyong ilog. Wala siyang asawa at wala rin akong naaalalang meron siyang anak. Ang bahay niya laging nakasara ang bintana kahit araw. Kung minsan, gabi-gabi may amoy na parang sunog na dahon na nanggagaling sa kanyang bahay. Kahit wala naman kaming nakikitang nasusunog na kahit ano sa buong kalye namin. Sinasabi ng mga matanda na mangkukulam daw si Manong Fred. Pero wala namang makapagpatunay nun. Kapag may namamatay na hayop sa kapitbahayan o may biglang nagkakasakit ng walang paliwanag ang doktor, palagi itong naiuugnay kay Manong Fred. May kwento pa nga mga matanda tungkol sa isang pamilyang dating kapitbahay niya. Nangyari ito bago pa ako'y pinanganak. Sabi nila, may away din ang pamilyang yun kay Manong Fred. Tungkol ito sa maliit na alitan na hindi nila alam kung ano. Tapos umabot pa sa barangay. Pero ilang buwan lang matapos ang away na yun, nagkasakit ang lahat ng miyembro ng pamilyang yun. Isa-isa. Hanggang sa napilitan silang lumipat sa Maynila at hindi na bumalik pa rito sa amin. Hindi ko alam kung totoo ang kwentong yun o pinalaki na lamang ng panahon. Wala rin namang sapat na ebidensya ang mga nagkukwento kung totoo ba talaga to o hindi. Hanggang isang buwan bago nagsimula ang lahat. Nagkaroon ng away si Manong Fred at ang nanay ko. At hulaan nyo kung ano ang pinag-awayan nila. Tungkol iyon sa lupa. Ewan ko ba? Pagdating talaga sa lupa, kahit sino ay magiging gahaman at demonyo. Yung isa kasi sa mga nabiling lupa ni tatay, nagkaroon ng problema kay Manong Fred. Kasi may maliit na bahagi ng bagong bakod namin na sabi ni Manong Fred ay sakop daw ng lupa niya. Hindi pumayag si nanay. Nagtaasan sila ng boses. At naririnig talaga ito sa kalye. Lahat ng mga kapitbahay namin nanonood habang nag-aaway sila. Akin talaga yung lupang yan. Kahit kailan, hindi nyo yan pwedeng agawin sa akin. Sigaw ni Manong Fred. Sinukat na namin yan, Manong Fred. Nagpatulong pa nga kami sa isang engineer at sa munisipyo para ma-double check kung tama ba yung nakalagay sa titulo. Tama naman po. Sagot ni nanay. Mahinahon pero mataas na ang boses. Sa amin talaga yan. Kung gusto po ninyo, pwede po kayo magpatingin sa titulo. Tara sa munisipyo, pumunta po tayo doon. Titulo, titulo, titulo. Puro kayo titulo. Akala nyo ba dahil may pera na kayo, kayo na ang tama sa lahat? Sagot ni Manong Fred. Doon huminto si nanay. Napatingin siya kay Manong Fred ng diretso. Hindi po namin sinasabing kami ang tama sa lahat. Pero sa kasong ito, sa amin talaga ang lupa na yan. Ilang beses ko na pong sinabi sa inyo na meron tayong titulo. Kung hindi po kayo susunod, mapipilitan po akong ipabarangay kayo. Balik na sagot ni nanay sa kanya. Hindi humupa ang galit ni Manong Fred. Bago kami umalis papasok ng bahay, may sinabi siya sa nanay ko na hindi ko na malilimutan. Sige, tingnan natin kung gaano katagal yung swerte mo at kung saan ka dadalhin ng buwisit mong titulo.
Tumawa lang noon si nanay at hinila ako papasok ng bahay. Nakita kong nag-uusyoso talaga ang mga kapitbahay namin. Para bang hindi sila mabubuhay kung wala silang mapag-uusapang bagay tungkol sa ibang tao. 2 linggo matapos noon, may nangyari kay nanay. Isang gabi, habang siya ay papauwi galing sa tindahan, bigla na lang siyang natumba sa gitna ng daan. Nakita ito ng ilang mga kapitbahay kaya tinulungan siya at dinala agad sa pinakamalapit na ospital. Sabi ng doktor, pagkahapo at sobrang pagod lang daw ito. Kailangan niya lamang daw ng konting pahinga dahil hindi maganda kung magpapatong-patong ang sakit niya dahil sa stress sa trabaho sa tindahan. Ginawa naman yun ni nanay. Ilang araw nga lang ay nakalabas na siya ng ospital. Kaso, pagkalipas ng ilang araw, sumakit naman yung tiyan niya. Hindi karaniwang sakit ng tiyan. Sabi niya, parang may gumagapang daw sa loob ng katawan niya. Minsan, umiiyak pa siya sa sobrang sakit, lalo na kapag gabi. Kasi para daw may humahalukay sa loob ng kanyang tiyan. Kinabukasan, mukhang okay naman siya. Kumakain, nagtitinda pa nga. Pero pag sumasapit lang talaga ang gabi, babalik ulit ang sakit. At ang mas malala pa, mas tumitindi ang sakit nito sa bawat gabi na dumadaan. Dahil sa mga nangyayari sa kanya, dinala na namin siya sa isang malaking ospital sa Malolos. Nagpa-x-ray agad, blood test, ultrasound. Kaso wala silang nakita. Malusog naman daw ang lamang loob ni nanay. Masigla at walang problema ang kanyang katawan. Wala raw makitang mali o makitang dahilan kung bakit siya nasasaktan. Yan ang sabi ng doktor. Naisip ko noon, paanong posibleng nangyari yun? Kasi nakikita ko mismo ang nanay ko na sumisigaw sa sakit tuwing gabi. Bakit at paanong walang mahanap ang doktor? Dahil hindi kami kontento, dinala pa namin siya sa isang espesyalista sa Maynila. Matapos maglakbay ng mahigit 3 oras, pinatingnan namin siya sa isang gastroenterologist, tapos sa isang internist din. Pero pare-pareho lang ang sagot nila. Normal ang resulta ng lahat ng eksamen ni nanay. Walang bakterya, walang tumor, walang anumang maipapaliwanag. Isa sa mga doktor pa nga ang nagsabing, baka stress lang po ang dahilan niyan. Pero alam naming lahat na hindi puro stress ang dahilan ng ganoong sakit ni nanay. Lumala pa ito ilang araw lang matapos naming magpa-check up. Nagsimulang mangayayat si nanay kahit kumakain siya ng normal. Namumutla siya kahit gaano siya kalantad sa araw. At minsan, naririnig ko siyang bumubulong ng mag-isa sa kwarto niya sa gabi. Akala ko noong una, nag-uusap lamang sila ni tatay. Pero pag chinecheck ko ang kwarto nila, naaabutan kong ginigising na siya ni tatay dahil nanaginip siya. Naapektuhan na ang buong pamilya namin dahil doon. Nagsara ang tindahan namin ng ilang linggo dahil walang mag-aasikaso nito. Naubos ang ipon namin sa gamot at ospital. May gabi pa nga na nag-aaway sina tatay at nanay noon. Hindi dahil sa isa't isa, kung hindi dahil sa takot at pagod na hindi na nila alam kung paano pa mailalabas at kung paano ito malulutas. Naiyak lang ako noon sa kwarto. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong baka hindi na kami makabangon mula sa mga nangyayari. Isang gabi, nagising ako dahil sa isang malakas na iyak ni nanay. Pumunta agad ako sa kwarto nila ni tatay
at nakita ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang kanyang tiyan at umiiyak. May gumagalaw talaga sa loob ng katawan ko. Parang may bagay na gumagalaw at kinakain yung buong laman ko. Sabi niya sa amin. Hindi ko na ilalarawan pa ng husto ang sinabi niya pagkatapos noon. Ang masasabi ko lang, mula noong gabing yun, sobrang awang-awa na ako sa nanay ko. Kinabukasan, doon namin nakita ang mga tumubong pantal-pantal na kulay pula at itim sa kanyang tiyan. Sinubukan muna namin na gamutin at gawin ang lahat ng bagay. Pinainom namin siya ng mga halamang gamot, lagundi, luya, pati bawang na nilaga sa tubig. Nagpatawag rin kami ng hilot mula sa kabilang barangay. Isang lolang mahusay daw manghilot. Dumating siya isang hapon. Hinaplos niya ang tiyan ni nanay. Tapos bigla siyang huminto. Tumingin siya sa amin habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi ko to kaya. Masyadong malakas ito. Maghanap kayo ng taong mas malakas sa akin at makakatulong sa inyong nanay at asawa. Sabi niya sa amin habang umaalis papauwi. Habang lumalala ang kalagayan ni nanay, may mga bagay ding kakaiba ang nangyayari sa aming bahay. May mga gabi kasi na maririnig namin na parang may kumakalabog sa itaas. Pero wala namang tao doon. May kumakatok sa pinto ng 3 beses. Pero kapag tinatanong namin o binubuksan namin ang pintuan, wala namang tao. May isang beses pa nga na naaamoy namin ang parehong amoy na lumalabas o naaamoy ng mga tao sa bahay ni Manong Fred. Yung parang sunog na dahon. Ganoon na ganoon. Kahit hindi naman kami nagsusunog ng kahit na ano. Pati ang aso naming si Kuyog, hindi na gustong pumasok sa kwarto nila nanay at tatay. Tumitigil lamang siya sa may pintuan. Tumatahol ng mahina, tapos umaatras. Kahit hilahin namin siya papasok, ayaw niyang tumuloy na parang takot na takot siya. Isang umaga, nagulat ang kapatid kong si Jason dahil sa nakita namin sa harap ng bahay. Meron kasing nakadikit sa pintuan. May isang maliit na bigkis ng dahon. Tinali ng pulang sinulid. Kinuha namin yun at agad na itinapon. Pero kinabukasan, may bago na namang nakalagay doon. Ito pa ang isa. Kasi meron ding isang pangyayari na nangyari sa amin ng kapatid ko. Natulog ako noon ng maaga dahil pagod na pagod ako. Sa gitna ng aking pagkakatulog, nagising ako bigla kasi parang may humihila sa kumot ko sa may paanan. Akala ko noong una ay si Jason, kaya tinawag ko ang pangalan niya. Walang sumagot. Tumingin ako sa paanan ng kama ko. Wala namang tao roon. Pero ilang segundo, hindi na ako makagalaw. Para bang may humahawak na kung anong pwersa sa katawan ko. Kahit yung mga daliri ko sa kamay at paa ay walang magawa. Hanggang sa bigla itong humupa at saka lang ako muling nakahinga ng normal. Pinuntahan ko si Jason sa kwarto niya. Kasi naisip ko na baka may nangyari ring masama sa kapatid ko. At pagkapunta ko nga ron, hindi ako nagkamali sa aking hinala dahil nakita ko siyang hindi makagalaw sa kanyang kama. Nakataas sa mga kamay at nakatingin sa kisame na para bang may nakikita siyang hindi ko makita. Sa itsura ng mukha niya, takot na takot ang kapatid ko. Kaya naman agad akong pumunta sa kanya, hinila ko ang katawan niya at sabay na tinawag ang pangalan ng tatay ko. Pagkasabi ko noon,
biglang nawala ang kung anumang nagpapahirap sa aking kapatid. Noong mga sandaling yun, alam ni tatay na hindi na basta-basta sakit lamang ito. Kaya kahit ayaw ni nanay na magpadala sa isang albularyo kasi hindi raw siya naniniwala sa mga ganito, wala na siyang nagawa kasi nagalit na sa kanya si tatay. Wala naman daw masama kung magpapatingin siya sa albularyo. Nagpasya kami noon na pumunta kay Manang Perla. Kilala siya sa kabilang probinsya bilang mangtatawas. Malayo ang bahay niya kasi nga nasa kabilang probinsya pa siya. Kailangan pa naming sumakay ng ilang jeep tapos maglakad ng mga 15 minuto papunta sa gilid ng bukid kung saan siya nakatira. Pero handa kaming pumunta doon kahit ano pa ang mangyari. Basta may makatulong sa nanay ko at para mawala ang kung anong gumugulo sa aming pamilya. Umaga pa lang, madilim na ang langit noong araw na yun. Parang gustong umulan pero hindi tuluyang umuulan. Habang naglalakad kami sa gilid ng bukid, tahimik kami ni tatay. Hawak-hawak lamang namin ni Jason ang braso ni nanay dahil mahina pa rin siya at hindi makalakad ng maayos. Naramdaman ko noon kahit wala nagsasalita ay pare-pareho kaming natatakot kung ano ang aabuti namin sa dulo ng landas na yon. Nang makarating nga kami sa bahay ni Manang Perla, hindi na namin kailangang ikwento pa ng detalyado ang lahat sa kanya. Isang tingin lang niya kay nanay. Alam na niya ang nangyari dito. Nako Ineng, may ipinapasok sa'yo. Hindi ito isang uri ng sakit na kayang gamutin ng mga doktor na pinuntahan ninyo. Halika kayo, pumasok kayo sa loob. Pagkapasok namin sa loob, mabilis na sinarado ni Manang Perla ang pintuan ng kanyang bahay. Pagkatapos ay may sinabit siyang isang malaking krus doon sa may pinto. Ginawa niya ang tawas doon mismo, sa isang maliit na altar sa sulok ng bahay niya. May mga santo at ilang kandila. Hindi ko na ilalarawan pa ng husto lahat ng ginawa niya. Basta't ang naaalala ko, may bumagsak na parang tubig kung saan tumapat ang kandila. At doon, nabuo ang isang anyo na hindi ko na kayang ilarawan sa inyo. Sandali siyang huminto. Tumingin siya kay nanay ng matagal. Parang may nakita siyang hindi maganda. Hindi ito galing sa malayo. Malapit at malapit lang sa inyo ang gumawa nito. Tinanong namin siya kung sino, pero umiling lamang siya. Hindi ko masasabi ang pangalan, pero alam kong kilala ninyo. Malapit siya sa inyo, kaya mag-ingat kayo. Kahit sino pa yan, huwag kayong magtitiwala. Umuwi kami noon na may dalang tawas at isang bilin ni Manang Perla. Magsindi raw ng kandila tuwing gabi at maghanap ng anumang naitanim malapit sa bahay namin. Dahil mas lumakas ang binigay na parusa kay nanay dahil sa isang bagay na ibinaon sa aming lupa. Hanapin ninyo yung nakabaon sa lupa ninyo. Kung hindi ako nagkakamali, nakalagay yon sa isang bote. Pagkatapos, doon nyo malalaman kung sino ang gumawa nito sa pamilya ninyo. Malapit at malapit siya sa inyo. Dito na nagsimula ang pinakang nakakatakot na bahagi para sa akin. Kasi doon na rin nagsimulang lumitaw ang mga pangalan. Ang una talaga namin pinaghihinalaan ay si Manong Fred. Pangalawa, si Kuya Marvin. Para po sa kaalaman ng lahat, babalik po tayo ng mga ilang buwan bago magkasakit si nanay. At ito ang nangyari sa pagitan ni tatay at ni Kuya Marvin. Pinsan siya ni tatay. Dati,
Kasosyo sila sa isang maliit na negosyo. Bago pa kami nagtayo ng mini grocery noon. May tindahan sila ng mga gamit pang bahay. Pinamamahalaan ni Kuya Marvin ito habang nag-tricycle si tatay. Isang araw, nalaman ni tatay na may kinukupit palang pera si Kuya Marvin at malaki ang nakukuha niya. Hinarap at kinausap ni tatay si Kuya Marvin sa harap ng buong angkan at pamilya. Dahil dito ay napahiya siya. Kaya umalis siya sa lugar namin at hindi na bumalik sa loob ng ilang taon. Bumalik lamang siya nang malaman niyang yumaman kami. Isang linggo ng hapon, biglang may kumatok sa gate namin. Ako ang lumabas at doon ko siya unang nakita ulit matapos ang ilang taon. Mas matanda na, mas payat, pero pareho pa rin ang ngiti niya. Oh Grace, ang laki mo na. Nandyan ba ang tatay mo? Sabi niya sa akin, sabay yakap agad sa akin kahit hindi naman kami masyadong close. Pumasok siya. Ngumiti kay tatay. Kinamayan siya ng mahaba na tila walang nangyaring hindi maganda sa pagitan nilang dalawa. Niyakap niya si nanay. Tinanong niya kung kamusta na ang negosyo. At kung magkano na ang kinikita nila. O diba? Grabe. Saan ka nakakita ng kamag-anak na tumarantado sa'yo? Tapos ganoon pa ang lakas ng loob para tanungin kung magkano na ang pumapasok na pera sa inyo. Ang saya naman yan. Ang dami niyo ng pera. At ang mga gamit niyo sa bahay kumpletong-kumpleto na. Hindi ko na kayo ma-reach. Sabi niya habang nakatingin sa paligid ng bahay namin. Sa bagong sopa, sa bagong telebisyon, at sa mga bagong gamit sa kusina. Magalang naman ang lahat ng sinabi niya. Pero may napansin ang nanay ko. Habang tinitingnan niya ang bagong bahay namin, ang tindig ng mata niya, sabi ni nanay pagkatapos niyang umalis, parang may galit pa rin daw sa loob. Sinabi ko sa nanay ko na baka okay lang siya. Pero hindi ko rin masabing mali siya. May bagay talaga sa paraan ng pagtingin ni Kuya Marvin sa amin noon na hindi ko magawang maipaliwanag. Ilang linggo lang nga matapos noong bisitang yon ni Kuya Marvin, doon din nagsimula ang away ni Manong Fred at ni Nanay. At doon din nagsimula ang sakit niya. Kaya naman, isa si Kuya Marvin sa mga posibleng suspect. At ang pangatlong suspect namin ay si Ninang Baby. Si Ninang Baby po ay matagal ng kaibigan ni nanay mula pa pagkabata. Siya ang naging ninang ko sa binyag at sa kumpil. Palagi siyang nandyan, tumutulong at kasama sa lahat ng okasyon namin. Mukhang mabait siya. Walang halatang inggit. Pero may naaalala ko. Noong ipinagdiriwang namin ng bagong tindahan, may munting handaan kami noon sa bakuran. Marami ang bumisita, may video okay pa nga. Habang tumutulong kaming maglinis ng mga plato sa kusina, doon niya sinabi sa akin ang mga salitang ito. Sana hindi nyo kami kalimutan ah. Grabe ang swerte ninyo. Kasi noong araw, kami ang nagpapakain sa inyo, hindi ba? Natawa lang ako sa sinabi niya. Ninang naman, hindi naman kami magbabago, alam nyo yan. Tsaka syempre, super close kaya ng mga pamilya natin. Sagot ko sa kanya. Alam ko. Ano ka ba naman inaanak? Biro lang yun, huwag mong seryosohin. Sagot niya sa akin. Sabay ngumiti at hinaplos ang balikat ko. Pero bago siya umalis noong gabing yun, nahuli ko siyang nakatayo sa may labas ng aming bahay. Hindi kasama sa mga umuuwing bisita. Nakatingin lang siya sa bahay namin. Matagal siyang nakatayo roon. Tapos napapansin kong gumagalaw yung bibig niya. Na para bang may sinasabi siya. Tapos nakita ko sa rehistro ng mukha niya na parang may galit at puot ang bawat sinasabi niyang salita. Alam niyo yung naiinggit na naiinis
Parang ganun yung itsura niya eh. Nang tawagin ko siya, saka lang siya parang nagulat. Sabay ngumiti ulit at nagpaalam na uuwi na. Sabi ko noon sa sarili ko, baka biro lang niya yun o baka pagod lamang siya. Mayroon pang isang pagkakataon na naaalala ko. Ilang linggo bago magsimula ang sakit ni nanay. Dumaan ako sa tindahan ni Ninang Baby para bigyan siya ng ulam na mismong niluto pa ni nanay. Habang papalapit ako, naririnig kong nakikipag-usap siya sa telepono. Medyo mataas ang boses. Tila hindi alam na may nakikinig sa kanya. Oo, sila nga. Tingnan mo na lang. Hindi magtatagal ang swerte ng pamilyang yan. Nagkaroon lang ng konting kaginhawaan. Akala mo kung sino na. Hindi naman nila alam na kung hindi dahil sa akin, hindi sila magtatagal sa baryong to. Sabi niya sa kausap niya bago siya tuluyang huminto nang mapansin niyang papalapit ako. Ngumiti siya agad, ibinaba ang telepono at tinanong kung ano ang kailangan ko. Noon, akala ko tungkol lang iyon sa ibang tao. Wala akong iniisip na masama tungkol sa kanya kasi nga matalik siyang kaibigan ni nanay. Pinaghahambing namin ang tatlong pangalang yon habang naghahanap kami sa paligid ng bahay. Si Manong Fred, si Kuya Marvin at si Ninang Baby. Tatlong tao. Tatlong dahilan para mainggit sa amin. Sinimulan naming hukayin ang lupa. Kahit gabi na noon, nagsimula kaming maghukay at hanapin ang sinasabing bote ni Manang Perla. Mayroon kaming mga dalang flashlight noon na pinapaandar bilang tanglaw namin. Tahimik kaming lahat habang ginagawa yon at tanging tunog lamang ng pala ang aming naririnig. Una kaming naghukay malapit sa bakod, kung saan may bahaging lupa na tila kagagalaw lamang. Pero wala kaming nakita. Tanging bato at ugat ng puno lamang ang nandoon. Sumunod na sinuri namin ang paligid ng poste ng kuryente. Dahil doon daw karaniwang itinatago ang mga ganitong bagay. Muli, wala kaming nakita. Halos maubos na ang lakas namin. Gusto ko nang huminto. Pero doon, malapit sa hagdanan papunta sa pintuan, napansin ng kapatid ko ang isang bahagi ng lupa na parang mas malambot kaysa sa paligid nito. Kahit hindi namin naalalang may hinukay o naghukay kami doon kailanman. Tumingin kami sa isa't isa. Wala nagsasalita. Sinimulan naming hukayin ng dahan-dahan ang lupang ito gamit ang kamay na lamang. Hindi na pala. Habang lumalalim ang hukay namin, biglang tumahol ang aso namin. Pumunta sa lugar namin pero hindi naman ganoon kalapit. Tapos nakatitig lang sa amin. Nang paulit-ulit kaming walang mahanap sa paghuhukay namin at halos malapit na kaming sumuko, bigla akong may narinig na isang katok. Narinig ko ito mula sa ilalim ng lupa mismo. Para bang may tumama sa daliri ko. Doon namin nakita ang isang bote na nakabaon ng malalim sa lupa. Kinuha ito ni tatay ng dahan-dahan at tila natatakot pa siyang hawakan. Sa loob nito ay may mga karayom at ilang hibla ng buhok at isang maliit na papel na nakatiklop. May nakasulat doon. Nanginginig ang kamay ni tatay habang binubuksan niya ang papel. Itinutok namin ng flashlight dito at sa loob ng ilang segundo, bago pa man kami makapagsalita, nabasa namin ang unang letra. Hindi ko na muna sasabihin sa inyo kung ano ang pangalan na nakasulat doon. Kasi kahit ako, hanggang ngayon, hindi ko pa rin sigurado kung totoo ang nakita ko. Madilim noon. Kumakabog ang dibdib ko at baka nagkamali lamang ako sa aking pagkakabasa. Nang hawak na namin ang nasabing bote, ay agad namin itong dinala kay Manang Perla kinabukasan. Sinunog niya ang laman ng bote sa harap namin habang bumubulong siya ng dasal.
Sabi niya, kapag natapos ang sunog, matatapos na rin ang sakit ni nanay. At totoo nga, kinabukasan, gumaan na ang pakiramdam ni nanay. Sa loob lamang ng 1 linggo, bumalik na ang kanyang dating lakas. Ang mga kakaibang tunog sa bahay, yung mga katok, yung mga nagpaparamdam sa amin ng kapatid ko tuwing gabi, nawala na. Pati yung amoy ng sunog na dahon, wala na. At yung aso namin, pumapasok na muli siya sa kwarto nila nanay at tatay nang walang takot. Para bang sa isang iglap, natapos ang lahat. Pero alam nyo ba, hindi kami nagkasundo sa isa't isa tungkol sa kung ano talaga ang nakita naming pangalan sa papel. Sabi kasi ni tatay, mukhang pangalan daw ni Manong Fred. Yun daw ang nakita niya. Pero sabi naman ng kapatid kong si Jason, hindi raw kasi mukhang pangalan ni Kuya Marvin. Ako naman, may naaalala akong ibang bagay kasi hindi lalaki ang pangalan nun. Kung hindi parang pangalan ng babae. Parang pangalan ni Ninang Baby. Dahil doon ay hindi na namin muling pinag-usapan ang mga pangalang yon. Baka takot lang kaming malaman ang katotohanan. Kumalat din ang balita sa aming barangay na may nahukay kaming bote sa may bahay namin. Iba-iba ang teorya ng mga kapitbahay. May nagsabing kay Manong Fred talaga galing ang kulam dahil siya lang daw ang may alam ng ganoong gawain sa lugar namin. May nagsabi namang baka may binayarang ibang mangkukulam mula sa ibang bayan dahil hindi raw pareho ang klase ng mga karayom sa mga nakikita nilang ginagamit ni Manong Fred noon. Wala kaming pinaniwalaan ng husto. Pero mula noon, mas nag-ingat kami sa kung ano ang sinasabi namin sa harap ng ibang tao. Kahit sino o kahit kanino pa yan. Makalipas ng ilang buwan, namatay si Manong Fred. Sabi ng mga kapitbahay, natagpuan na lamang itong walang buhay at ang masaklap pa dahil walang agad na nakapansin, naaagnas at nangangamoy na ang kanyang katawan. Sa unang tingin doon dapat matapos ang kwento. Marami sa aming mga kapitbahay ang naniniwalang siya na talaga ang may kagagawa ng pagpapahirap kay nanay. At noong masunog yung bote, doon na rin nagsimula ang kanyang pagbagsak. Pero alam niyo ba, meron pang nangyari. Ilang linggo matapos mamatay ni Manong Fred, nasagasaan naman si Kuya Marvin. At dahil dito, nawalan siya ng kanang braso at 2 binti na siya naging dahilan kung bakit siya nalumpo at hindi na nakalakad pa kahit kailan. Si Ninang Baby naman, biglang nanghina, biglang nangayayat at katulad ng naging sakit ni nanay, wala ring makitang findings o dahilan kung ano talaga ang tunay na sakit ni Ninang Baby. Doon pa lang, parang alam na namin ang buong nangyari. Hindi lang pala isang tao ang nagpahirap at nagpakulam kay nanay. Marami pala sila. Sila palang 3 ang punot dulo ng lahat ng nangyayari sa pamilya namin noon. Hindi na kami nagsalita o nagtanong pa. Basta ang mahalaga sa amin, tumigil na ang sakit ni nanay. Simula noon, mas naging maingat na kami sa aming kinakausap o pinapakisamahan. Kahit sino man ang dumating sa bahay namin, kahit gaano man sila kalapit sa buhay namin, may kaunting takot pa rin kaming nararamdaman. Kasi nga kahit kaibigan, kamag-anak o kaaway, ay ginawan kami ng masama. Dahil dito, natutunan ko na minsan hindi ang estranghero ang dapat mong katakutan. Ang taong nakangiti sa harap mo, kumakain kasama mo, tumatawa kasama mo. Siya rin pala minsan ang pinakamalapit sa dahilan ng inggit. At kung ako sa inyo, sa
susunod na may titingin sa inyo ng matagal habang tinatanong kayo kung paano kayo yumaman o kung paano kayo naging masaya. Mag-ingat kayo. Kasi hindi mo alam, baka isa rin sa kanila ang gumagawa na ng plano. Plano na pahirapan ang inyong pamilya. Kaya sa lahat na nakikinig sa kwento ko, mag-iingat kayo.